po yung makakaupo. Last week na po ng August. Next month is Vermont. So bilang pagtatapos ng Agosto, tatalakayin po natin ang topic na ang tunay na kapwa ay naglilingkod sa kapwa. So, yung pong passage na pagbubulay-bulayan natin ay gusto ko lang pong makita natin yung context. And it started ang context po nito sa Matthew 24. Sa Matthew 24 po ay pinahayag ng Panginoon yung coming of the age, ibig sabihin yung second coming. No? Yung papalapit na pagdating ng Panginoon. So naglagay siya ng mga signs. Binanggit niya doon kung ano mangyayari, kung ito po inyong nabasa, para nakakapangilabot ng mga pangyayari ang binabanggit ng Panginoon. At ang pinaka-worst na sinabi doon ay manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, yun yung magiging kalalagayan o conditions. Then, many will fall from their faith. Many false teachers will come and deceive many. Yun ang binanggit ng Panginoon. Then, pagdating doon sa chapter 25, yung passage po natin, ay binigyan ng Panginoon ng mga prinsipyo ang mga disciples sa pamamagitan ng parable. Ang parable of 10 virgins, ito po ay tumutukoy sa tinatawag na preparation o pagiging handa sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. So mayroong 10 birhen po na may dalang oil at ang iba po, ang 5 po doon ay may naka-ready na reserve para sa kasi yung kasalan ng panahon na yon walang definite time. No? So kailangan po talagang maging prepared. And the 5 ay hindi prepared, so nung naubos na yung kanilang oil, lumabas sila doon sa lugar ng kasalan, and then biglang dumating ang ikakasal, isinara ang pintuan, at hindi na sila pinapasok. And then kasunod nito ay parable of the talents. Ito naman po ay tatalakayin ko bukas sa ng mga youth. Ito naman tungkol sa kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon. So yung isa is preparation, yung pangalawa is doing while preparing. Ano yung gagawin habang naghihintay? Yun po yung And then pagkatapos, sinundan po na ang mga final judgment. Ito po yung passage natin. At ito po ay napapaloob sa habang naghihintay, ano ang dapat natin pangasiwaan. At habang naghihintay, anong dapat natin ginagawa at ipinagpapatuloy. Ito po yung ituturo natin ng Panginoon ngayon na pag-uusapan natin concerning in the last days, ano yung dapat natin ginagawa? Paano tayo magpapakita ng totoong kapwa sa ating kapwa? No? So ito po yung dapat nangyayari at ginagawa ng mga Kristiyano habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, ang paglapit ko po sa inyo ay may pagpapakumbaba na kung paano nyo po itinuro ang mga ito sa mga naunang alagad sa amin at binigyan sa ng kaalaman at karunungan, anticipations, kahandaan, at kung paano magpapatuloy doon sa pagkatawag ninyo habang kami naghihintay ng inyong maluwalhating pagbabalik, ay siya rin po naming maintindihan at maunawaan at gagawin at ipagpapatuloy habang kami ay naghihintay sa inyong maluwalhating pagbabalik. Habang kami naghihintay kung paano po kami magmamahal sa iyo ay sa pamagitan ng pagmamahal namin sa aming kapwa at ang bilang pagpapakita ng pagmamahal namin sa kapwa ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Panginoon, salamat po at patuloy niyo po kaming i-guide sa tulong ng Espiritu Santo ang inyong pagtuturo ang sumaamin at gabayan po ang inyong lingkod. Sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. So, babasahin ko rin po, sa Tagalog po ibinasa ng ating liturgies. Babasahin ko po sa English. Sabi dito, babasahin ko po sa verse 32 para makita natin yung buong konteksto. Ano po? When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Before Him will be gathered all the nations, and will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep
from the goats. And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. Then the king will say to those who on his right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry, and feed you, and thirsty, and give you drink? And when did you see you a stranger, and welcome you, or naked, and clothe you? And when did we see you sick and in prison and visit you? And the king will answer them, Truly, I say to you, you did it to one of the least of these my brothers. You did it to me. Verse 41, Then he will say to those who are on the left, Depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave no food. I was thirsty, you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me. Then they also answer, saying, Lord, when did we see you hungry and thirsty, or stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Truly, I say to you, as you did not do it to one of least of this, you did not do it to me. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Destination, no? Habang naghihintay, habang tayo po ay hindi pa dumarating ang Panginoon, ano ang ating gagawin? So una, binigyan ng Panginoon ng instruction ng mga parable na maging mapaghintay o mapagbantay. Yun yung una, watchful. Pagiging watchful. Pangalawa, kagaya ng 10 virgins. Pangalawa, binigyan tayo ng talents. Yung talent po ay dito po sa context ay amount of big money. Didiscuss ko po yan tomorrow. Yung paglalarawan po ng talent. Sa ibang salin ay bags of silver, at iba ay bags of gold. So, imbisitan, bags of gold. Ha? Parang hindi yun basta gold lang, kundi bag of gold. Pero bukas ko na yun didiscuss. Then today, we are talking about habang naghihintay tayo, anong dapat ginagawa. Meron na may pinagkatiwala ang Panginoon sa atin, dapat pamahalaan. And aside from that, habang naghihintay, anong dapat ginagawa. Kaya pag-uusapan natin ngayon, servants in action. Yan. Servants in action. Sa isang quotation, ito po ay aking kinuha. Sabi dito, serving God, serving others. Serving God is the one of the most important principles of Christian faith. As believers are expected to help the church with joyful spirit. Lagi nababasa natin ito sa scripture. Love one another, care for one another, pray for one another, encourage one another, help one another, counsel one another, support one another. So Scripture repeatedly tells us of our relationship to God and others is through service. Sa paglilingkod. At sabi po rito, serving God and others is not about doing great things, but about doing small things with great love. Hindi naman kailangan napakalaki po ang ating gagawin para sabihin tayo naglilingkod sa Diyos. Ang maliit na bagay, di ba sabi ng Panginoon, even mag-abot ka ng isang basong tubig sa lingkod ng Diyos ay talagang nakakapagbigay kapurihan sa Diyos. Pero gagawin mo yon out of great love in your heart. So, yun po yung gusto nating makita. So, ang sabi ng King, ano po yung grounds for Christian service? Lagi natin tandaan, ito yung ground. Pinagpala po tayo. Sino rito hindi pinagpala? Lahat po tayo ay pinagpala. We are blessed by God. Kaya tayo nandito. At because we are blessed, this will be the foundation of our service.
o serving God and serving others. Ito yung magiging foundation. Kasi lagi nating iisipin, kapag inisip natin tayo ay pinagpala, mas lalo tayo nagiging humble before the Lord. Kasi ang magdadala sa atin para tayo maglingkod ay ang kapakumbabaan. And unless you see ourselves blessed by the Lord, then tayo ay magiging arrogant before the Lord. But when we see ourselves blessed by the Lord, ibig sabihin, apart from God, we can do nothing, then tayo magpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba, ang unang-unang dapat nating maintindihan na magiging kasangkapan natin sa paglilingkod. Yung tool na nagagamitin natin sa paglilingkod. So, grounds for Christian service is we are blessed. Sabi ng verse 34, then the king will say to those on his right, binanggit kanina doon, hinihiwalay daw ang kambing at saka tupa. Para lang pala. Hindi talaga kambing, no? Parang paghiwalay ng kambing at saka tupa. So, ano bang katangian ng kambing? Masuwayin, manunuwag. Hindi mo pwede hawakan niya sa sungay kasi lalaban talaga siya. Ang tupa, kahit dinadala mo na siya sa slaughterhouse, hindi na imik. Parang ganon. Napaka-obedient and humble. So, ang tinutukoy ng Panginoon, yung mga nasa right, which is humble, which is inilalarawan sa mga tupa. Sabi niya, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Sabi diyan, you who are blessed by my Father. So ano kaya yung blessing na ibinigay ng Diyos dito sa mga righteous person? Kasi ang binanggit diyan, yung mga righteous nasa right side. Yung mga hindi righteous nasa left, no? So yung mga nasa right, righteous sila because they are blessed. Ano yung blessing na yon? Na yun dapat nating tatandaan sa paglilingkod natin. This is the blessing that we receive from the Lord. Yung blessing na to. Kasi hanggat hindi natin naintindihan yung blessing na ito na tinanggap natin sa Panginoon, then hindi natin magagawa talaga ang tamang paglilingkod sa kapwa. So first, makikita natin, may tatlong bagay dito. No? We're blessed with God's compassion. Nahabag ang Diyos sa atin. Inabot niya tayo. Ni-reach out niya tayo. No, nakita niya yung condition natin, yung kalalagayan natin. Kaya tumanggap tayo ng habag sa Diyos ay blessing po yun para sa bawat sa atin. So with that understanding, tayo po ay magpapakumbaba kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. We are blessed with God continuous working. Nagpapatuloy po ang Diyos sa pagkilos sa buhay natin. Sabi na mamaya i-discuss natin yun. Bakit at paano siya nagpapatuloy? And we are blessed to be His hands extending to bless others. Pinagpala tayo para maging extended hand ng Diyos na pagpalain ang iba. At yun ang makikita natin dito sa context natin. So, tingnan natin yung principles for service. We are blessed with God compassion. Sabi ng Panginoon sa Matthew 9:36 sa New Living Translations, when He saw the crowds, ito po nakita ng Panginoon, napakaraming tao, He had compassion on them because they were confused, helpless, like sheep without a shepherd. Yan po yung nakikita ng Panginoon sa atin bago tayo lumapit sa Kanya. Bago po tayo makareceive ng compassion, na andyan na po yung compassion ng Diyos. Bago natin tanggapin, na ando na siya sa atin. Ibinibigay na ng Diyos sa atin. Na-receive natin nung tayo nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At nagkaroon ng epekto sa buhay natin nung tayo nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, ano po yung implication ng compassion? Sabi ng Panginoon, nung nakita niya mga tao na gano'ng kalagayan, tapos nangaral siya, nakita niya mga gutom, sabi ng mga alagad, Master, pauwiin na lang natin sila, wala po tayo ditong resources. Sabi niya, no, baka pag naglalakad sila, mahimatay sila sa gutom. Paupuin niyo sila at pinakain sila ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang implication ng compassion na na-receive ng isang mananampalataya ay ito.
Sabi niya, I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. So, ano yung napapaloob dito sa mga pangungusap na to na I was hungry, I was thirsty, I was stranger? The person who saw this condition has compassion in his heart. Amen ba? Hindi natin makikita ang need ng iba kung wala tayong compassion sa puso natin. So, service is rendered out of compassion. Naglilingkod tayo out of compassion kasi nakikita natin yung need ng iba. No? Hindi naman natin magagawin ito sa Panginoon eh. Ang sabi ng Lord, ginagawa mo sa maliliit na kapatid kong ito, ginagawa mo sa akin. So, ang implication is, yung tinanggap nating compassion mula sa Diyos ay itatransfire natin yung compassion na yon sa pamagitan ng paglilingkod sa iba. By feeding them, by giving them something to drink. And kapag sila ay walang mapuntahan, imbitahan natin sa bahay. Parang ganun. Yun yung tangible expression of that compassion. Hindi kasi, ang compassion is abstract. Hindi yan nakikita. Pero nagkakaroon lang yan ng konkretong pagsasalarawan sa pamamagitan ng pagtulong, sa pamamagitan ng paglilingkod. At ito ang ipinakita ng mga righteous. Binigyan ng makakain, binigyan ng maiinom, binigyan ng matitirahan. So, service rendered out of compassion. Tinignan ko po yung word na compassion. Ang ibig po sabihin sa Hebrew ay rakhum. Rakhum. Ang Hebrew word na compassion is rakhum. The word is related to the Hebrew word translated into English as womb. Ang layo, no? Ang rakhum po ay ang ibig sabihin ng nanggaling ang salitang compassion doon sa rakhum, nang ibig sabihin sinapupunan ng nanay. Paano kaya 'yon? Parang ang layo ng Hebrew word na ginamit. At ito yung pagpapaliwanag po bakit ginamit yon. The Hebrew language uses word pictures to convey words rakhum or compassion, takes on the picture of a mother carrying her vulnerable and weak baby. It conveys intense emotion and can be translated as deeply moved. Yan. But compassion isn't just an emotion, it is also communicates action. So, paano pinapakita ng nanay yung kanyang compassion sa anak? Na kapag iniwan ko to, kawawa ang anak ko, walang magagawa. Alam niyo yung nabalita sa Facebook na nanay na nagbakasyon? Napalitaan niyo ba yon? 10 days, iniwan ang kanyang 3 months, is it 3 months old? Nilagay lang daw doon sa crib yung mga daddy niya. Anong nangyari sa bata pagdating na patay? Ang payat-payat ng baby namatay sa crib. Nasaan ang compassion ng nanay na to? Para sa pansarili niyang desire. Nagbakasyon kasama ang boyfriend. Iniwan ng bata. Dahil hassle daw na may dalang baby. Grabe, meron bang nanay talaga na ganun? But generally speaking, hindi pararamdam ng nanay ang ganun sa kanyang anak. So, ganun yung tingin ng Diyos sa atin. Hopeless. Sheep without shepherd. Tapos taranta, hindi alam ang gagawin. Yun yung compassion. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inabot niya tayo. Anong ginagawa ng nanay sa kanyang anak? Inaalaga ang mabuti, pinoproteksyonan. Pag may dadapong lamok, hindi naman sasampalin yung bata, baka magising. Ubugawin, minsan dahan-dahan, no? Ganon. And this is how God showed His compassion to us. Kasi alam niyo yung kalagayan natin na hopeless. Unless we see this compassion of God, we cannot see a person that is hungry. We cannot see a person that is thirsty. We cannot see a person that is orphan, walang matirahan. Hindi natin mapapansin yan. Kasi hindi natin nakikita na tayo'y naging ganoon din. Di ba na-preach ko na yung Good Samaritan?
Di ba? Natatandaan nyo? Bakit ganun na lang yung compassion ng Samaritan doon sa na-hold up? Kasi naramdaman niya yung nararamdaman ng taong yon. Outcast, tinatalikuran, iniiwasan. Kaya napaka-painful. Dahil naramdaman niya yon, ayaw niya na maramdaman pa ng taong ito. And unless we feel the same, then we will have compassion. At ang tangible expression of our compassion is serving others. Bigyan mo ng makakain. Bigyan mo ng mainom. Bigyan mo ng mahihigaan. That is the tangible. Kasi abstract ang compassion. Hindi pwedeng sa salita lang natin sa binahabag tayo. Pero hindi naman tayo gumagawa ng aksyon. Ang sabi ng ating passage today, ang kapwa, tutunay na kapwa, ay naglilingkod sa kapwa. And the way we serve them is by feeding them. Kaya, di ba, ang isang problema ngayon ng Christian mission na talakin natin sa ating course ng Friday ay hunger. Di ba? So, hirap na hirap ang Christian mission to do ministry or to do evangelism or to do the mission work because ang kalaban niya hunger. Bakit? Kasi ang daming nagugutom. So, ang isang paraan para daw maging matagumpay ang pagmimisyon, dalahan mo sila ng makakain. So, that is what we need to do or to feel. Yung compassion. Maglilingkod tayo out of compassion because the Lord God, through Jesus Christ, has compassion in us. Nagkaroon siya ng compassion sa atin, ng habag sa atin. So parang nanay, God is deeply moved to reach us and save us and bless us. No? Another principle is we are blessed with God's continuous working. John chapter 5 verse 17 says, "But Jesus replied, My Father is always working, and so am I." No? Kailan matatapos ang paggawa ng Diyos? 7 days, sabi doon. Ginawa niya ang lahat for 6 days. At yung ikapito ay nagpahinga ang Diyos. Ano kayang klaseng pahinga ang ginawa ng Panginoon? Kung hindi siya nangasiwa pa rin at tiningnan with His sovereign power and authority ang nangyari sa mundo for 1 day, titigil ang hangin, di ba? Hindi sisikat ang araw, magkakaroon ng isang 24 hours, kung 24 hours man yan, na walang oxygen, ano mangyayari sa mga tao? Mamatay tayo. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa atin. Hindi siya napapagod because He's a perfect God. Patuloy na gumagawa para sa ating ikabubuti. Patuloy na gumagawa para, kaya sabi niya, I was naked and you gave me clothing. I was sick and you cared for me. I was in prison and you visited me. So, we will continue on working. No? So, service, rendering a continued act of kindness. Hindi po dapat matatapos ang paggawa ng mabuti o ng kabutihan sa ating kapwa. Natapos na ba yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa? Malala ko nga, na-share ko na sa inyo before, may isa kaming kayut, kasama sa youth that time. Ang kanyang principle, I will never say thank you. Hindi rin talaga siya magpapasalamat. Hindi siya magsasabi ng thank you. At kahit ano gawin mo sa kanya, hindi mo maririnig sa kanyang thank you. Kahit alimbawa, babangga na siya ng sasakyan, tapos isinave mo ng konti, hindi siya magsabi ng thank you. Bakit? Ang sabi niya, magsasabi lang ako ng thank you pag tapos ka ng gumawa ng mabuti sa akin. Aray, grabing prinsipyo yon. Di ba? So, ang Diyos, the more we thank God, the more we see how He really works in us. Kasi kapag hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos, hindi natin na-appreciate kung paano siya kumikilos. Di ba sabi kanina, hindi naman kailangan napakalaking great act of service. You can do small things with great love.
Yun talaga yung service. Kaya mong gawin ang isang maliit na bagay na mayroong malaking pagmamahal. So, kamusta po yung pagre-render natin ng service? Ito ba'y nagpapatuloy o natapos na kahapon? O natapos na kanina? Kumbaga, okay na ang kalagayan niya, okay na, hanggang doon na laban, tapos na siya. Pag okay na ang kalagayan, tapos na ang paglilingkod, magpapatuloy pa rin, pero sa ibang paraan. We need to continue on in other means, in other way. Let's say, okay na yung finances niya, okay na yung kanyang kalalagayan sa buhay, pero marami pa rin siyang hindi alam. Kaya kailangan gabayan pa rin sa pamagitan ng counseling and advices, guidance, mentoring. Di ba? So, ang service na nire-render natin sa Diyos habang hinihintay natin ang Panginoon, dapat tuloy-tuloy na act of kindness. No? Kasi ang sabi niyan, I was naked and you gave me clothing. Kanina gutom, pinakain. Tama ba? O tapos na, nakakain ka na, uwi na. Nakainom ka na ng tubig, go home. O nakatulog ka na ng isang araw dito, go home. Ano pa? I was naked. Binigyan ng damit. May sakit, inalagaan. So ano ba sabihin niyan? Tuloy-tuloy na pagpapakita ng paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa. And then, it has to be rendered. Then the king say, I'll tell you the truth. When you did it to one of the least of my brothers and sisters, you were doing it to me. Kasi tinanong yung hari. Sabi niya, mahal na hari, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Nasa palasyo kayo, lagi sarap ng pagkain niyo. Kaya namin nakita kayo nauhaw, ang sarap-sarap na mga ninyo. Hindi lang, meron pa kayong bukal ng napakasarap na tubig diyan sa inyong palasyo. Kailan namin kayo nakitang na walang bahay, samantalang kalaki-laki ng palasyo ninyo. Kailan namin nakita kayong walang damit, ang gagara ng mga damit ninyo. Kailan namin nakitang ganito kayo na nakulong at dinalaw, hindi namin matandaan. Ano sabi ng hari? Kung ginagawa mo ito sa pinakahamak na aking mga kapatid, ginagawa mo ito sa akin. I just think of yung my brothers. Ano ibig sabihin ng Panginoon, my brothers? Who are these people? Sino ba ito? So, nung pinag-aaralan ko, kasi ito yung nag-caught ng attention sa akin, sabi niya, kapag ginagawa mo ito sa pinakahamak sa aking mga kapatid, ito'y ginagawa mo sa akin. Remember, ang kausap ng Panginoon dito po sa kontekstong ito ay ang iglesia. Ang iglesyang naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon, kaya dapat magbantay. Yung oil, hindi dapat wala. Yung iglesyang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon na binigyan ng mga talento na para pagyamanin, para paunlarin. At habang umuunlad ito, yan din ang gagamitin sa paglilingkod. The church. Gawin natin ito sa church. Gawin natin sa mga kapatid natin. Kasi napakapangit na senaryo na yung kapatid natin ay nagugutom, tayong mga kapatid niya ay hindi tumutulong. Papalayasin na siya sa kanyang tirahan kasi wala siyang hindi makahanap ng pang-upa sa inuupahang bahay. Hahayaan na lang natin mapalayas sila. Wala ba tayong gagawing action? Yun yung pinupoint ng Panginoon dito because ang kausap niya mga righteous persons, believers, mga iglesia o ang iglesia. Tumutukoy po to sa atin. Kamusta po ang ginagawa natin sa ating kapatid?
Are we really serving God by serving them? Sabi ng Panginoon, kung ginagawa mo ito sa kanila, ginagawa mo ito sa akin. So ano yung principle at katotohanan na sinasabi doon? Isang quotation na aking nakita, our love for God will express in our love for others. And our love for others is expressed in our service. Our service must be tangible. Kailangan may makikita. So ang principle is, blessed to be His hands extending to bless others. Hindi ko na ilagay yung passage ko dyan, sorry. No, nakalimutan ko. Blessed to be His hand extending to bless others. Actually, tayo po ay talagang pinagpala ng Diyos. Imagine, tandaan ninyo, doon sa unang passage, binigyan po ng isang talent. Pangalawa ay 5 talents. Binigyan ng 2 talents. Binigyan ng 1 talent. Pag tiningnan mo po pala yon, bags of gold, na ang bigat niya ay halos 10 pounds mga 5 kilos. 3.5 kilos na ang isang talent Ang isang talent. So, ibig sabihin, talagang magagamit mo para makatulong sa iba o magagamit mo para paunlarin. Bukas ko na i-expound. Ang tinitingnan natin dito, doon ang gagaling kasi yun Yung sinasabing, we are blessed para maging hand ng Diyos to bless others. No? So ang sabi diyan, service renders to others, render to God. So sabihin, yung pagtulong, yung paglilingkod natin na ginagawa natin sa ating kapwa ay isang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kung ano yung ginagawa nyo sa maliliit na to, ay siyang ginagawa ninyo sa akin. So kung tinatalikuran natin sila, tinatalikuran natin ang Panginoon, tinatalikuran natin ang pananampalataya kay Kristo. Kung hindi natin tinutugunan ang kanilang needs na nakikita natin, tinatalikuran natin ang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin kung bakit niya tayo pinagkakalooban. Kung hihinto na tayo sa paggawa ng dapat ipagpapatuloy natin, baka huminto rin ang Diyos. Hindi ko sasabing baka lang, assumption ko lang yun. Dahil ang totoo, hindi titigil ang Diyos. Dahil napaka-gracious niya. Pero some part, dapat papunta na sa atin, i-withhold ng Diyos. So, ang pagtulong po, sabi rito, ang paglilingkod is a lifestyle of putting others first, thinking not about ourselves, but our own desires, but also about what others lack, what we can provide. Saan mag-start ang lahat na ito? Sa compassion. Because God has that compassion to us. Hindi naman tayo mapapapunta sa right hand niya para maging righteous sa paningin niya kung hindi dahil sa habag ng Diyos na pinakita sa pamamagitan ni Kristo. Wala isa man sa atin ang magiging righteous by our own merits and actions. It is by the grace of God. Remembering the Lord is addressing the church in the last days. Manlalamig ang pag-ibig ng marami, mag-ingat tayo. Baka mapasama tayo doon. Kapag ang pag-ibig ay lumamig, mawawala ng compassion. Magiging kanya-kanya, sarili-sarili na lang ang iintindihin. Wala ng pagmamalasakit, wala ng paglilingkod. And we are in that period of time. Pansinin natin ngayon ang natin, kanya-kanya. Gigiit ko ang karapatan ko kasi karapatan ko to. Pero hindi iniisip na ang lahat ng karapatan ng tao ay mayroong boundaries. Hindi absolute ang right ng bawat isa. Tama? Laging mayroong boundaries ang karapatan natin. So paglalagpas na rin tayo sa karapatan ng iba, then we are also
ano yan, parang nagiging ano tayo, nag-over the bakod na tayong karapatan nila. Hindi na tayo nag-execute ng rights natin. Kaya, mga kapatid, sabi rito, lifestyle of putting others first. Yun yung service. Bakit? Kasi God put us first in the list of His priority. He reaches out. Inabot niya tayo. Pwede namang unahin ng Panginoon yung universe. Pagandahin ko pa. Palawakin ko pa. Pero hindi. Yung pinakamaliit na halos hindi na makikita ang naging apple of the eye ng Diyos, tayo yon. Para ipakita ang kanyang pag-ibig, ang kanyang compassion. Habang yon naman ang titingnan natin para maipakita rin natin ang pag-ibig at compassion. Sabi rito, it's not about thinking ourselves and our own desires. And also, putting others lack when we can provide. So ano magiging response ng Diyos? Sabi niya, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, manahin niyo ang kaharian ng Diyos na nakahanda na sa inyo bago palikhain ang sanlibutan. Kung atin pong iisiping mabuti, ano ba ibig sabihin ng Panginoon na una, we are blessed? Diba? Blessed with God's compassion. Tayo ay pinagpala ng Diyos ng kanyang patuloy na paggawa. Tayo ay pinagpala ng Diyos para maging kamay niya na pagpapatuloy, nagpapakita ng kabutihan. Ano naman itong inherit the kingdom of God? Ano yung mamanahin nating kaharian ng Diyos? What was there in the kingdom of God? It is, makikita natin, sabi diyan, because we are blessed by the Father and we will inherit the kingdom, maghahari ang Diyos sa puso natin. Kasama ng paghaharing ito ay ang kanyang, ano yung tawag doon? Pananakop. Na ang pananakop ng Diyos na ito ay hindi ka na pwedeng sakupin ni numan. Wala nang makakasakop pa sa iyo sapagkat ikay sinakop na ng Diyos. That's why sabi ng Panginoon, no one, not even one, not even Satan, can snatch you out of my hand. Tapos sinabi ni Apostle Paul in his experience, sa letter niya sa mga taga-Roma, kasi si Paul, alam niya lahat yung pinagdaanan niya. Malinaw yun sa kanya. Sa kanyang 3 missionary journey, napakarami yung naging karanasan. Pinagtangkaan siyang patayin. Pinagtangkaan batuhin. Pinagtabuyan. Lumubog ang sinasakyang barko at tapos kinagat ng mabangis na ahas at patuloy na tinatalikuran ng mga dati nagkaroon ng misunderstanding sa kapwa niya lingkod. Sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kahubaran, hindi ang conflict, hindi ang ganito, hindi ang ganyan, kasi naranasan niya yun. At yun ay nagbibigay ng amendments sa sinabi ng Panginoon, no one can snatch you out of my hand. Why? Because you have already inherited the kingdom of God. Amen? Minana na natin ang kaharian. At dahil tayo nagmana sa kaharian, tayo ay tinatawag ding royal citizens of the kingdom. Royal citizens of the kingdom. When the King, Jesus Christ, is glorified, we will also sit with Him in glory. Amen? We will sit in glory. Hindi ba natin nakikita yon? We will also receive the crown of glory because we are partakers and heir of the kingdom of God. Kaya habang hinihintay natin ng Panginoon,
Sabi ng ating kapatid, nararamdaman daw niya, malapit na. Mag-observe po tayo. Sa Matthew 24, binanggit niya doon yung mga mangyayari. And there is time na sabi niya, didilim ang kalangitan at hindi na magbibigay ng liwanag ang araw. Nakakatakot no? Magkakaroon ng mga rumors of war. Magkakaroon ng mga taggutom. Magkakaroon ng mga lindol. Marami ang tatalikod sa pananampalataya. Bantayan natin ang sarili natin. Baka maapektuhan tayo, tumalikod tayo sa pananampalataya. Dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya ang sabi niya, katulad ng 10 birhen, huwag nyo alisin at huwag nyo hayaan mawala yung oil. Prepare that oil. That is, para sa akin, yun yung light and anointing para doon sa iba. Sa paglilingkod. Tapos, binigyan tayo ng Panginoon ng yaman. Hindi man ito material, pero marami pinagkaloob sa atin. Habang hinihintay natin sa Panginoon, pagyamanin pa natin para maging handa tayo sa paglilingkod sa ating kapwa. Na ipapakita sa pamagitan ng feeding, providing drinks, and tas providing clothes, etc., etc. Kaya, since we have inherit the kingdom of God, habang naghihintay tayo ng pagbabalik ng Panginoon, ito yung gagawin natin tuloy-tuloy. Service rendered in a continuous act of kindness. Tuloy natin pakita. Huwag natin hayaan na manlamig ang pag-ibig sa atin, kundi lalong umalab. Alam niyo, sabi ng Panginoon, sa mga huling araw, ang masama ay lalong magpapakasama at ang mabuti, righteous, ay lalong magpapakabuti. And Apostle Paul gave us this assurance na we are called and chosen by God to do good works. Let us continue on doing that in serving others. Ang tunay na kapwa ay naglilingkod sa kapwa. Ito po yung bubuhayin natin habang hinihintay natin ang Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa message na binigay niyo po sa amin today. Tunay nga po na kaya kami narito dahil sa habag po ninyo. Your great mercy, your great compassion, your steadfast love, your faithfulness, ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Ang dahilan kung bakit kami kabilang sa iyong binanal, kabilang sa mga righteous sa inyong harapan. Panginoon, hindi pa po kayo dumarating, pero malapit na. Maging mapagbantay po kami, maging sensitive sa nangyayari sa aming paligid. Tulungan niyo rin po kami na maging mabuting katiwala ng kung ano po yung pinagkaloob niyo sa amin na lalo pa mapag-unlad ito. At habang narito kami, Panginoon, ang mga pinagyayaman niyo po sa amin, ang gagamitin niyo po instrumento para sa aming paglilingkod sa kapwa, sa pamamagitan ng paggawa. Lord, hindi man material ang kaya namin provide. There are people hunger for attention, Panginoon. Hunger for knowledge. Hunger, Panginoon, sa emotional sickness. Lord, kaya tulungan niyo po kami ma-provide po ito. May mga taong uhaw din at naniniwala, uhaw hindi lang sa literal na tubig, kundi uhaw sa mga pagkalinga, mamalasakit. Panginoon, ipakita niyo po sa amin ito. Baguhin niyo po ang aming puso habang naghihintay kami. Para habang naghihintay kami, lalo pang umuunlad ang aming katauhan. Lalo pang nakikita at naisasalarawan na hindi po nanlalamig ang pag-ibig ng iyong mga pinili, hindi nanlalamig ang pag-ibig ng inyong iglesia. Sapagkat ang pag-ibig
na nagbibigay ng lakas at init at alab ay ang hindi natatapos at di nagmamaliw yung pag-ibig sa puso ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa mensahe na binigay niyo po sa amin. Kayo po ang patuloy na magpaunawa nito sa aming mga reflections kung ano dapat namin isa katuparan. Purihin po kayo. In Jesus' name.